Hello teachers, welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ID ng mga learners. So para makagawa tayo ng ID, click lang natin itong menu button ng Learner Identification Card Maker. And then, click natin itong preview ng program. So nandito na tayo ngayon sa Learner Identification Card Maker. So, sa feature na ito ng Learner's Data Automation System, pwede na ang mga guro na gumawa ng sarili nilang ID para sa kanilang mga learners. So, para makagawa tayo ng ID, kailangan muna nating kunan ng larawan ang bawat learner. So, pagkatapos nyo makuhanan ng larawan ang learner, tuturuan ko kayo kung paano i-edit ang larawan upang maging 1 by 1 or 2 by 2 picture. So pagkatapos nating kunan ng larawan ang learner, i-save natin ang picture sa computer. So ito na ngayon ang kuha kong larawan ng aking learner. So ang susunod nating gagawin, open natin ang picture. So hanapin natin yung picture. So na-save natin ito sa desktop. Then click open. So pagkatapos nating ma-open ang picture, click natin ang crop tool ng Adobe Photoshop. Then adjust natin ang dimension ng crop into 2 by 2. So pagkatapos natin ma-adjust into 2 by 2, i-adjust lang natin ang dimension ng crop and then itapat natin sa mukha ng learner. So pagkatapos nating ma-crop ang picture, isi-save natin ito sa computer. So ngayon, tapos na nating i-crop ang picture. So naging 2 by 2 na ang picture. So ngayon, tapos na nating i-edit ang larawan ng learner. Ang susunod nyo namang gagawin is i-accomplish ninyo ang mga information ng bawat learner. So ito yung mga kailangang impormasyon para makagawa ng ID ng mga learner. Una, so kailangan natin ng name of learner. LRN, gender. So sa gender, pwedeng M lang ang ilagay ninyo or pwedeng male. Kahit M lang ang ilagay natin, nadidetect pa rin yan ng system na male ang learner. Okay? Next is student address. Name of school, school address, school ID, grade, section, school year, name of parent or guardian, contact number. So ang contact number, optional po yan. Pwede pong lagyan, pwedeng hindi. So depende na po yan sa
sitwasyon ng guardian kung meron siyang contact number. Then, name of administrator, and then the position of the administrator. Meron namang way para mapadali itong paglalagay ng information ng bawat learner. So, meron akong ginawang command para mapadali ang pag-i-encode ng information. So, ang gagawin lang natin is pumunta tayo sa Enroll Learner Form. So, click lang natin itong button na nasa itaas. So, nandito na tayo ngayon sa enrollment form. So, itong mga information ng learner, ang gagawin ni system, i-export niya ito papunta sa identification card maker. So, paano i-export ang mga impormasyon na ito? So, ang gagawin nyo lang, for example, kay Jeffrey, click lang natin itong print ID card. Okay? So, automatic ang mga information ni Jeffrey from enrollment form ay ma-export papunta sa learner identification card maker. So, ganito lang kadali ang paggawa ng ID gamit ang Learner's Data Automation System. Dahil lahat ng forms dito sa system ay konektado. Try naman nating mag-export ng information ng ibang learner. Halimbawa, kay Rolando. So, i-export natin ang information ni Rolando. Click print. Okay. So, automatic. Nandito na ang information ni Rolando. So, ngayon, ang susunod naman natin gagawin ay mag-a-add tayo ng picture ni Rolando. For example lang po ito ha. So, click lang natin itong change ID picture. And then, punta ako sa desktop kasi nasa desktop yung mga sample na picture. So, example, itong picture na ito ay kay Rolando. Then, click natin yung picture, open. Then, automatic, machi-change na ang picture ni Rolando. So, halimbawa, kung gusto nyo namang palitan ng logo, ang ID, click lang natin itong change school logo. Then, maghahanap tayo ng logo sa files ng computer ninyo. So, halimbawa, manasave ako ditong logo. Okay, logo ito ng aming division. So, click ko ito. So, automatic, machi-change ang logo ng ID. Then, balik natin sa dati. So, ganyan lang kadali ang pag-change ng logo. Ngayon naman, change naman natin ang background. So, pwede ninyong i-customize ang ID. So, pwedeng picture ng school nyo or kahit anong background pwede. Basta kung ano yung gusto nyong i-background na maganda sa inyong paningin, so yun ang gagamitin ninyo. So, pag na-upload ko na ang file na ito, itong program, may idadagdag ako mga files ng background ng ID. So, i-upload ko ang mga sample background sa Facebook group. Okay? So, ngayon, change natin ang background. Okay? So, punta tayo sa desktop. Okay? Change natin ang background. Punta tayo sa desktop.
click ID background. So, ito yung mga iba't ibang background na pwede natin magamit sa ID. For example, click ko itong picture number 66. Okay, so automatic yan ang magiging background ng ID ni Rolando. So ngayon naman, halimbawa wala pang signature ng school head ninyo ang ID. So delete muna natin yung signature. For example, dito sa preview ng ID, wala pang signature ng school head. So paano natin lalagyan ng signature ang ID? So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung paano i-edit ang signature ng school head ninyo para maging transparent yung background ng signature. Kasi pag hindi ninyo ginawang transparent ang background, ay matatabunan ang pangalan ng inyong school head. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng signature ng school head para maging transparent ang kanyang background. So ito yung sample signature na i-edit natin. So ang gagawin lang natin, open lang natin ang Adobe Photoshop. So hintayin lang nating ma-open ang Photoshop. So ngayon, ang gagawin natin, open lang natin yung file, and then open, tapos open natin yung signature. So ito na po yung signature na scan or na picturean nyo gamit ang cellphone or ng scanner. Then punta lang tayo sa eraser, then right click, click magic eraser. Then click lang natin itong mga puti na bahagi. Tapos itong nasa loob nasa loob. So yan. So ganito lang ang pag-delete ng background ng signature. Then click natin file and save as. Then hanapin ninyo ang PNG. Okay? Kasi ang file na PNG, yan yung mayroong transparent na properties ng picture. So, yung mga PNG files. So, close. So, tapos na natin ma-edit ang signature ni school head. So, ito yung itong transparent, itong PNG image. Yung isa is JPEG image. So, ito PNG. So, ngayon, tapos na nating i-edit ang signature. So, i-import na natin ito sa ID. So, ang gagawin lang natin is click this add admin signature button. And then, hahanapin natin yung file ng signature ng iyong school head. Okay, click na natin ito. So, automatic, mapupunta na yung signature sa ibabaw ng pangalan ng iyong school head. So, ngayon, ang susunod natin gagawin, i-customize natin ang text color ng ID. So, sa ID maker na ito, pwede nating baguhin ang school name font color,
LRN font color at saka yung student name font color. Pwede rin namang baguhin lahat, pero iisang kulay lang. For example, gagawin kong all black ang text ng ID. So, click lang natin itong all black button 1. So, automatic, all black na ang text. Kung gusto naman natin ng all black na may puti sa gilid, may may shadow na white. So, click lang natin itong all black 2. So, ang version naman ng text color na ito is may black siya pero may shadow na white. Then, pwede ring all white. Okay? All white siya pero may shadow na black para kahit white siya, mababasa pa rin. So, stick muna tayo sa all black na may highlight na white or background na or shadow na white. So, ngayon, try nating i-change ang color ng school name na mababagay sa ating background. So, click natin itong white. So magiging white yung name ng school. Red, orange, yellow, green, blue, pink, violet. So ito yung mga pre-configured na color na available sa system. So same procedure din sa LRN at saka sa student name. So pipiliin ko ang pipiliin kong kulay for school name is orange. Kasi medyo bagay yung orange sa background. Ngayon yung LRN naman. So change natin to white, red, orange, yellow, green, blue, pink, at saka violet. So, stick ako sa kulay ng green. Tapos, dito naman sa student name, kasi male learner siya, so, gagawin ko na lang siyang blue. So, ito na yung final ID ng ating learner. So, ngayon, dahil tapos na nating i-edit ang picture, at na-final na natin yung mga information niya, so, ang gagawin ninyo is print. So, ipiprint na natin ang ID. Okay? So, click na natin itong print icon. So, automatic, mapiprint na ang ID. Then, kung gusto namang mas isave ang ID into Excel file, for in case magpa-print pa si learner ng bagong ID, so meron nang nakahandang backup. Pwede rin naman na hindi kayo mag-backup kasi automatic naman yung mga information. Tapos, save nyo lang yung ID picture niya para hindi mawala. Pero mas maganda yung isave natin ito into Excel file. Tapos, i-keep natin siya sa folder para in case na mawala yung ID ni learner or masira, pwede tayong gumawa ng bagong ID. So, ito palang ID na ginawa ko is for 1 year only. So, pwede lang ito magamit within this school year. For example, ang school year natin ngayong pasukan is 2020-2021. So ngayon, click lang natin itong update kasi hindi pa nag-a-appear yung school year sa preview ng ID. So, click lang natin itong update preview. Ngayon, dahil tapos nyo nang matutunan kung paano gumawa ng school ID ng mga learner,
pag-uusapan naman natin ang magagastos natin sa paggawa ng ID. So, mayroon akong ipapakita sa inyong computation kung magkano ang nagastos namin per ID ng mga learner. Okay? So, una, dito tayo sa laminating film. Ang isang rim ng laminating film ay mayroong 100 pieces na film. At nagkakahalaga ito ng 700 to 1,000. So, ang gagamitin kong price is 1,000 na lang. Okay, 1,000 divided by 100 pieces. So, 10 pesos each film ang halaga ng film. So, sa isang laminating film, ang pwede nating gawing ID dyan ay 8 pieces. So, i-divide nyo lang yung laminating film into 8 pieces. So, para makagawa tayo ng 8 or 8 pieces na ID. So, 10 pesos divided by 8. So, ang halaga lang na magagastos natin for laminating film sa isang ID is 1.25 pesos. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa papel na gagamitin. So, in my case, ang ginagamit lang namin sa school is bond paper lamang. Short or long. So, hindi kami gumagamit ng photo paper kasi para makatipid ang school, so doon tayo sa pinakamurang materyales. Okay? So, sa bond paper, meron niyang 500 pieces na papel. So, nagkakalaga yan ng more or less 300 pesos. So, 300 pesos yung ginamit ko na price. Then, 300 pesos divided by 500. So, ang price ng bawat papel ay 6 centavos. So, sa isang papel ng bond paper, o sa isang bond paper, pwede tayong makagawa diyan ng 4 na ID. So, 6 centavos divided by 4. So, ang magagastos lang natin sa papel ay 15 centavos per ID. So, i-total natin 1.25 pesos para sa laminating film. I-add natin yung 15 centavos para sa papel. So, ang magagastos lang natin sa isang ID ay 1 peso and 4 centavos. So, yan ay base sa location namin kasi yan ang price ng mga materials. Pero sa mga cities, yung mga maraming mga tindahan ng mga materials na like laminating film at saka mga bond paper, mura yung mga materials dyan. Siguro, ang isang ID ay magkakahalaga lang ng 1 peso. Okay? So, ini-encourage ko kayong mga teacher na kayo na lang ang gumawa ng ID para sa inyong mga learner para makatipid ang ating school sa paggawa ng ID. So, kung mag-i-implement ang iyong school ng ID sa mga learner, so, laking tulong ito para sa inyo kasi ang program na Learner's Data Automation System ay pwede na kayong makagawa ng sarili ninyong ID ng mga learner na mura kaysa sa magpapagawa pang school ng ID sa mga gumagawa ng mga shops. Dito sa amin, yung pinakamurang ID na mapapagawa natin sa mga shop, sa mga printing shops is 50 pesos to 100 pesos. Okay? So, mahal na mahal ang magpagawa ng ID. Okay? So, ngayon, dahil marunong nang gumawa ang mga teacher ng ID, so, napakalaking matitipid ito sa ating monthly operating expenses or ang ating MOE. So, yung ID natin na 1.4 pesos, hindi pa kasama dyan yung sling.
So, sa pagkakaalam ko, ang sling ay nagkakahalaga ng 8 pesos. So, 8 pesos, dagdagan natin ng piso. So, 9 pesos lang ang magagastos ng isang ID. Pero dito sa school namin, ang ginagawa namin ay yung ID lang yung binibigay namin sa learner. Tapos, ang learner na ang bahalang bumili ng sling para sa kanyang ID. Okay? Ngayon, may papakita ako sa inyo na video kung paano ko i-print at saka i-laminate ang ID.
So, ganun lang kadali ang pag-print at pag-laminate ng ID. So, hanggang dito lang yung tutorial ko about sa Learner Identification Card Maker. So, maraming salamat sa ibinigay niyong oras mga guro sa panunood sa aking video tutorial. Sana ay marami kayong natutunan sa aking video tutorial. Sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe na kayo sa aking channel at saka i-click niyo yung notification bell button para updated kayo kung meron akong bagong mga tutorial na i-upload sa aking YouTube channel. So once again, thank you for watching and God bless.